Kung mahilig ka sa mga furnitures na makikintab or sa wall na makikintab or yung hagdan gusto mo siyang maging makintab at maprotektahan yung inyong mga walls, mga furnitures at yung mga stones and pebbles para hindi mabilis lumutin. So ito yung product na kailangan nyo, yung acrylic emulsion at yung PUR or polyurethane top coat. So the best gamitin yung acrylic emulsion lalong-lalo na sa mga furnitures at sa mga walls kung gusto niyo po siyang maging extra shiny. Kung ang ginamit niyo pong top coat sa furnitures is QDE, quick dry o enamel or lacquer type, pwede niyo pong pahiran after po ng top coat ng acrylic emulsion yung inyong mga furnitures. At the same time, pwede rin po siyang gamitin sa wall kapag tapos na po kayong mag top coat ng preferred niyo po na kulay para mas makintab po siya. At yung mga makikintab po na walls, yun po yung hindi, at furnitures, yun po yung hindi prone sa mga scratches, sa mga gasgas. As long as makintab kasi yung ating furnitures at yung mga walls, ay hindi po siya mabilis madumihan. Honest review, pwede nyo pong gamitin yung acrylic emulsion sa outdoor, sa deco nyo, sa stones and pebbles, pero hindi po siya naglalast. Naglalast siya up to 2 years lang kasi nag-yellowish po siya. So, applicable lang siya sa mga indoor, hindi siya the best gamitin sa outdoor, yung mga acrylic emulsion. Ito naman yung pwede nyo pong gamitin sa inyong hagdanan, sa steps ng hagdan, kung gusto nyo pong siyang maprotektahan from scratches, stains, at the same time, magiging makintab siya. Ito po yung polyurethane Hudson. So, ito yung mga steps ng hagdan na meron na siyang mga scratches, may mga gasgas. So, before, meron po siyang varnish, pero ang ginawa po namin dyan is niliha po siya ulit. And then, after lihain, nilagyan po namin ng skim coat. And then, ang ginamit namin pang top coat is acry or latex paint. And then, pwede nyo po siyang i-top coat kahit latex paint po yung ginamit nyo ng polyurethane. So, kung ang ginamit nyo po ng mga pintura sa mga furnitures nyo, yung mga spray paint o yung mga lacquer type na pintura, so pwede nyo pong ipang top coat itong polyurethane Hudson para maging extra shiny siya at glossy. Kasi kung makinis po yung mga furnitures, mas maganda kung makintab siya para hindi po siya mabilis kapitan ng mancha at hindi siya mabilis madumihan, hindi po siya mabilis magasgasan. At syempre dahil floor varnish siya, pwede nyo rin po siyang gamitin sa mga furnitures na barnisado na ang ginamit is yung mga varnish para maging extra shiny siya. Pwede rin po yan sa mga ganyan type na mga furnitures. Ito pong Hudson polyurethane. Aside from sa mga steps ng hagdan, pwede nyo rin pong gamitin yung polyurethane Hudson sa mga pintuan or sa mga main door. Ang procedure na ginawa namin dito sa may hagdan is dati siyang mayroong barnes. So, binura namin siya dahil mayroon na siyang mga gasgas. And then, niliha muna. After lihain, nilagyan po siya ng skim coat para hindi maging visible yung kanyang mga scratches. After siyang pahiran ng skim coat, so niliha ulit. And then saka yung mga palibot niya, yung mga gilid, pinahiran siya ng flat latex bago po namin siya tinap coat ng tinimpla po namin na pintura na acry or latex paint. So yung latex paint, pwede nyo po siyang ipang top coat yung polyurethane Hudson sa mga latex paint. So para ma-protect yung hagdan, hindi siya mabilis magasgas. So yun po yung ginawa namin at the same time, kikintab pa siya. So, ito naman yung furnitures na nakita ni client sa UK. So, dahil sa London siya nagtatrabaho, gusto niya ng remembrance from UK. So, nakita niya yung telephone na parang table. So, ginayan namin siya. Actually, ang mahal niya, ito yung price niya. So, yung mga materials na nagamit namin, syempre, sobrang tipid compared dun sa presyo niya sa UK. So, ginaya na lang namin siya. So, para maging extra shiny siya, ang ginamit namin na pangpakintab sa kanya is yung acrylic emulsion. Pero, ang ginamit namin pang primer dyan is lacquer surfacer muna and then lacquer spot putty and then after that tinap coat na po namin siya ng quick dry enamel. So yung quick dry enamel makintab na rin siya pero para mas maging makintab pa, pinatungan pa po namin siya ng acrylic emulsion. At kung gusto niyo pong mag-repaint ng mga paso, pwede niyo po siyang pahiran ng latex paint and then para mas makintab at hindi mabilis mabakbak yung pintura, pwede niyo po siyang itap coat po ng acrylic emulsion. Mixing paint. Okay, ito na. Jane? Sana madali. Ay, I need water. Wala nga tubig. Ay! Wala tayong tubig. Ano? Tubig. Paano? Meron din tubig. Hindi tubig ah. Kulang pa. Tubig nga pre, mas na tubig pre. Tubig ka? Hindi, yung daan marami. Ay marami yung mga sa ano. Oh.
kahoy. Sige de. Thanks. Dahil tutulo. Tutulo dito. Oh, tutulo dito. Kahoy kasi. Kakari ba to? Pambati ka. Dapat i-edit. Sana maging brown, baka mag-gray. Magigray yan. Yun, nagiging caramel na. Tama? See? Medyo light ah. Medyo light. May unang black. Black pa. Kasi pag naparami sa black, magiging gray to. Hindi, hindi mo i-ibig kasi may pula eh. Oo. May brown eh. Ang patapang. Ano, nangingitim na siya. Mayroon paluin pag malapot. Ay, basos mo! Eh, itong butas na dito. Ayun pala eh! Dali na, dali na. Hindi ko nakita. Ay! Ano, tubig ko? Ang galagayan? Oh. Oh. Yan na nga lang ang tubig. Oh, tiyak. Yan na nga lang ang tubig. Natapon. Nakakabong pa eh. Lighter. Hindi pa. Kailangan talaga natin ng tulo. Ano yung magulay? Nakakabong pula, dapat din pula yan. Dapat talaga din nakakabong. Kasi lighter siya. Kulay ng pader ah. Pero okay na dito, kakulay ng splashboard.